Wang Jie, nandito ako sa labas ni Golden Dragon Hotel. Nakita ko ang bridal photo ng asawa mo. Ano? Liu Xiaoye, anong nangyayari dito? Sino ka ba? Bakit nakapasok dito ang delivery boy? Nasaan ang gwardiya? Dali, palayasin na yan. Tita Jiang, kahapon lang, binigay ko inyo 280,000 dauri. Tapos, sasabihin ninyong hindi ninyo ako kilala ngayon. Wang Yu, 180,000 piso, 180,000 lang yan. May mukha ka pang banggitin yan dito sa harap ko? Kung Mac, iingay ka pa ngayon, demonyo ka. Papatayin kitang demonyo ka. Ipagpaumanhin po ninyo ang abala. Ilalabas ko na po siya. Teka muna. Ikaw si Xiaoye, ang delivery guy na fiancé, tama? Sino ka ba? Utang ina, sino ang nagbigay sa iyong lakas na loob na gumawang gulo dito? Wala kang silbi. Kaya pala iniwan ka babay mo at sumama sa akin, hindi ba? Kahit kamay niya, hindi mo nahawakan. Matagal ko na siyang nakasiping. Nang binibigay mo sa kanya ang dowry, gabiring iyon, nasa kama ko na siya. Utang ina mo, tinitigan mo ba ako? Kuya Hao, huwag mo na siyang sipain. Nakakapwisit naman kung mamatay pa siya rito. Ano? Naawa ka? Kung magbago ang isip mo ngayon, pwede mo siyang balikan. Hindi naman, ikaw lang ang gusto ko. Yung lay. Huwag mo nang patulan ang walang silbing iyan. Huwag kang makipagtalo sa walang kuwentang iyan. Hindi siya karapat, dapat kahit sa pagdadala ng iyong sapatos. Security, daling niyo na siya. Cloud arriving. Mas gusto pa rin kita bilang manugang, diba? Mabibigyan mo ngang magandang buhay ang aking anak. Sino ba namang hindi gusto ang isang may kakayahan? Ako si Divine Physician Kibo. Hindi ba ikaw yung pulubi kahapon? Binata, ang kabutihan ay may gantimpala. Ibibigay ko sa iyo ang Supreme Profound Medical Sutra. Sana iisabuhay mo ang aking sining ng gamutan at magbigay lunas at tulong sa lahat. Sana ay itaguyot mo ang aking sining sa panggagamot, magpagaling at tumulong sa mga tao. Ang batongin, yang na ito ay isang pambihirang bato. Sa pamamagitan nito, nagawa kong maging immortal. Sana ay pag-aralan mo itong mabuti. Ginu, gising na kayo. Pasensya na kung nagulat kita. Hindi ko sinasadya. Kakagising mo lang, tatawag ba ako ng doktor para sa iyo? Huwag na, ako. Binata, nang dalhin ka rito, marami kang matinding sugat at mayroon ka ring malubhang concussion ngayon. Para kang gumaling na, Kung isang ganun. medical miracle. Pwede na ba akong lumabas? Kailangan mo lang ayusin ang discharge papers mo bago ka umalis. Salamat, doktor. Naku, Miss Pan, nakita mo ba ang isang bato na nasa akin dati? Wala. Hinanap ko na ang paligid, wala namang naiwan dito. Hoy. Ma. Nakaroon akong kaunting aksidente rito. Hello.
Ma. Nakaroon akong kaunting aksidente dito. Ziga, kung. Babalik na ako kaagad. Si Pan Xiaoji ay sinumpa na nakdulot ng kakaibang mukha. Jinu. Ah. Jinung Wang. Pasensya na talaga. Akin ang lahat ng responsibilidad ngayon. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Kung kailangan mong bayad, pinsala sa huli, pwede mo rin akong puntahan. Ito ang calling card ko. Kunin mo po. May kailangan pa akong gawin, kaya mauna na ako. Teka, Binibining Pan. Maari ko talagang pagalingin ang paklat sa iyong mukha. Maraming salamat po, Ginoong paklat na ito. Ay, hindi na gumagaling. Aba, Binibining Pan, ano ang masasabi mo sa kasalukuyang kasal ni Pamilya Pan? Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan. Balita namin pagkatapos na kasalang ito ay alis ka na sa Pamilya Pan. Binibining Pan, totoo ba ito? Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan. Mari mo bang sabihin kung makakapag-asawa ka sa huli? Mari mo bang iparamdam sa akin na? Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan, Binibining Pan. Ano ang iyong opinion? Sa tingin mo ba ngayon ay? Balita namin pagkatapos ang kasalang ito, palalayasin ka sa Pamilya Pan? Totoo ba ito? Binibining Pan, palalayasin ka sa Pamilya Pan? Totoo ba ito? Binibining Pan. Sino ka ba? Kami ay mga reporter. Maglalakas, loop kang harangan ako? Hoy, gusto mo pa bang mabuhay? Maniniwala ka ba? Sa isang tawag lang, mapapahuli kita sa pulis. hindi lang ako haharang, susuntukin ko pa kayo. Ebe, ikaw. Pan Xiaoya. Sinong pinagsusungitan mo? Pinahintay mo kami rito ng 1 oras. Itong handaan ni Lolo para sa pagpapakasal, para rin sa ikabubuti mo yan. Tingnan mo ang sarili mo, ilang taon na, gaano karami na bang kahihiyan ang idinulot mo sa Pamilya Pan. Mahal, nandito ka na. Bakit siya nandito? Hindi mo pa pala alam. Kami ni Honghia ay kakasal na sa susunod na buwan. Panching, paano mo siya pakakasalan? Nakalimutan mo ba noong binitiwan niya ang kasunduan? At nakdala nga malaking kahihiyan sa Pamilya Pan? Pan Xiaoya. Akala mo ba kasing panggit mo ako ah? Anong Clays yang pananalita? Humingi ka ng tawad kay Hongji. Ay, tama na. Mas maganda kung magsimula na tayo agad. Para naman, makalabas na muna itong pangit para hindi kayo mawalan ng gana. Napakabait talaga ng Hongji ko, hindi tulad ng ibang tao. Malilit na bagay lang, hindi na pinapalampas, napakalit nisip. Sige na, hanggang dito na lang ang usapan na yan. Tama na, tapusin na natin ang usapang ito. Ngayon, ang Pamilya Pan ay nahahanap ng mapapangasawa. Kahit anong estado o posisyon sa buhay, sinumang gustong pagkasalan si Pan Xiaohi ay maaring lumahok. Sa tingin niyo, mayroon talagang magpapakasal sa pangitnayan? Malaking pamilya pa rin naman ang Pan family. Baka may malaki siyang dote. Sa akin, ayoko talaga. Sobrang pangit niya. Kapag pinakasalan ko siya, baka mamatay ako sa takot. Mga walang kwentang dote. Naglabas ng balita ang Pan family. Pagkatapos ng araw na ito, si Pan Xiaoji ay ititiwalak na sa pamilya. Sino bang may gusto sa babaeng pangit na at wala pang pera? Kung walang lilitaw, may napili akong ilang tao. Pinsan, bilisan mo na at pumili ka na. Huwag ka na sanang masyadong mapili pa. Ang 3 taong ito, pinakiusapan ko pa, kaya pumayak silang dumalo. Ang galing mo talaga, Panching? Ang sama-samang ugali mo. Huwag niyo nang ipagtaka, ang pulubi, ang lumpo, at ang pangit na babay ay perpektong makatambal. Ang Pan Xiaoji ay talagang may intensyon. Hindi ko alam kung saan niya sila nahanap. Ate, pumili ka na agad. Huwag ka nang maging mapili pa. Ang 3 taong ito, pinakiusapan ko pa, kaya sila pumayak na pumunta rito. Kahit paano, may kakayahan pa rin silang maging lalaki. Tiyak na masisiyahan ka. Pan Xiaoya, tapos ka na ba? Kailan mo pa ititigil ang pagpapahiya mo sa Pamilya Pan? Pumili ka na at magpakasal. Dahil umabot na tayo sa puntong gito, pumili ka na agad, Pan Xiaoyi. Kung umabot na tayo sa puntong ito, dalian mo na at pumili, Pan Xiaoji.
Hongji, hindi ikaw ang magdidikta rito. Lolo Pan, ako. Umupo ka. Lolo, si Hongji ay para lang sa ikabubuting ang pamilya natin. Tumahimik ka. Ako ang masusunod dito. Kung hindi ka makakapili, ako ang pipili para sa iyo. Ako ay handa. Handa akong pakasalan si Pan Xiaoji. Nasisiraan na ba siya ng bait kahit ganito kapangit na babay? Papakasalan pa rin niya? Baka naman tauhan lang iyan na inarkilang ang pamilya Pan. Wang Yu, ikaw na basurang delivery rider. Kahit iniwan kita, hindi mo naman kailangang maghanap ng ganito kapangit para lang inisin ako. Hindi ba? Siya ay isang dukhang delivery rider lang. Ni hindi nga siya makapagbigay ng 880,000 bigay. Kaya ko siya iniwan. Malamang inarkila lang siya ni Pan Xiaoji gamit ang sarili niyang pera. Handa ka bang mapakasal sa akin? Anda ako. Xiaoye? Ako si Wang Ju ay nanunumpa. Tapat at buo ang loob na mamahalan kita? Gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundong ito. Kung sino man ang magtangkang saktan ka pa sa iyong buhay, tiyak na pagsisisihan nila ito habang buhay. Papagsisihin ko siya habang buhay. Ah, balif pala siya. Ano raw yung sinabi niyang tapat na pagmamahal? Sa tingin ko, hindi pa abot ng 3 araw, mangangaliwa na siya. Nagsisikap lang ba siyang sumikat? Sa tingin ko, malaki ang posibilidad kapag lumabas ang balita bukas ng umaga, pagkatapos sumikat, malamang nasipay na niya ang pangit na iyon. Hoy, delivery boy. Wala akong pakialam kung binayaran ka ni Pan Xiaoji o napapapansin ka lang dito dahil pumaya ka sa kasal na ito sa harap ng pamilya Pan. Dapat mong pakasalan si Pan Xiaoji at kumuha marriage license. Natural, gagawin ko ang sinabi ko. Simula ngayon, si Xiaoji ay akin na, babae na ni Wang Yu. Kung sino man ang maktatangkang gumawa ngang masama sa kanya, huwag ninyo akong sisihin kung maging malupit ako. Kayo po ay magsilbing nga saksi. Simula ngayon, hindi na parte ng pamilya Pan si Pan Xiaoji. Babawiin ng pamilya Pan ang lahat ng arian ni Pan Xiaoji. Ay! Pero dahil lapo ko pa rin si Pan Xiaoji, ililipat ko muna ang East Suburb Steel Mill. Sa pangalan ni Pan Xiaoji, una, ililipat sa pangalan ni Pan Xiaoji ang pabrika ng baka sa Dongjiao. Grabe, napakabukas. Pala talaga ni Pan Songbay. Ibinigay niya lang kay Pan Xiaoji ang napakalaking aset na iyan. Ano bang alam mo? Ang pabrika ng bakal sa Dongjiao ay bangkarote na at may utang pa itong ilang 10 milyong piso. Ang hindi talaga ng naiskata ng malalaking pamilya. Wang Yu, Pan Xiaoji, bakit hindi pa kayo lumapit at Meg? Alay nga alak kay Lolo. Mag-alay ngalak. Hindi siya karapat? Dapat! Hampas lupa ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Bakit? Wala ba akong karapatang magsalita? Kanina lang, pinalis mo na si Xiaoji sa pamilya Pan. Ngayon, siya ay tao na namin sa pamilya Wang. Wang Yu, tagapaghatid ka lang ba talaga ng pakain? Ikaw! Kay lupit mo, may isang babala ako sa iyo. Kung masyadong mayabang ang kalangitan, tiyak na uulan. Kung masyadong mayabang ang tao, makakaproblema talaga. Simula ngayon, lubusan kong iba, blacklist sina Pan Xiaoji at Wang Yu. Sinuman ang tumulong sa kanila, ay kalaban aking pamilya Pan. Ganap na ipagbawal sina Pan Xiaoji at Wang Yu. Sinuman ang magbigay ng tulong sa kanila, sila ay kumakalaban sa aming pamilya Pan. Mabuti, ang pamilya Yuan at pamilya Pan ay makasama sa pagbabawal sa kanilang dalawa. Hay naku, ang pamilya Pan, family Yuan, tandaan ko kayo. Hindi ko ba narinig ng tama? Ikaw, isang simpleng delivery boy, nangangahas kang magbanta sa akin, marangal na pamilya. Napakabalang, alam niyo talaga. Wang Yu, para kang gutom na wala ng pinipili. Ganyang klaseng babay. Kaya mo pa ring subuan. Buti na lang at hindi ka namin hinayaang hawakan si Xiaoye. Baka mahawa pa ako ngang sakit. Pangit na babae para sa iyo, isang pulubi. Talaga namang pinagtagpo kayo ng tadhana. Ikaw. Nangahas kang saktan ako. Ikaw. Wala kang silbi, punyeta. Lumalakas na ang loop mo, ano? Nangangahas kang saktan ang babae ko? Maniniwala ka ba na hindi ka na makakalabas sa pintong ito ngayon? Sinabi ko na, si Xiaoji ay akin ng babay, sinuman ang manggulo sa kanya kahit isang saglit. Pagsisisihan niya ito habang buhay. Sinabi ko na si Xiaoji ay babay ko ng ngayon. Sinumang magtangkang galawin siya, siguraduhin kong habang buhay siyang magsisisi. Wang Yu, mukhang talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang katapusan mo.
itong walang kwentang tao. Naglakas, loop kang saktan ako. Kuya Hao, balian mo nga hat ng gabuto itong walang kwentang tao na ito. Ngayon, bibigyan kitang isang pagpipilian. Lumuhod ka agad at sorry. At hahayaan mo akong baliin ang gabuto mo, pero maaari kitang buhayin. Buhayin ako. Dapat ako ang tanungin mo kung kaya kitang buhayin. Itong wala lang, hindi ba siya luluhod agad? Alam ko, may nanay ka pa. Tama? Na ngayon, kung hindi mo ako pasasayahin, ikaw na ang mag-isip sa kahihinatnan. Ano? Gusto mo pa rin lumaban? At tingnan mo muna kung gaano kakahalaga bago ka lulugat. Hahayaan mo akong mabuhay. Dapat tanungin mo muna ako kung kaya kong hayaan kang mabuhay. Hoy, wala kang kwentang basura. Bakit hindi ka pa lumuhod agad? Alam ko, may nanay ka pa. Tama ba? Ngayon, kung hindi mo, mapapasaya itong lola mo. Ikaw na ang bahala sa kahihinatnan. Bakit? Gusto mo pa bang manlaban? Sa tingin ko, sukatin mo muna kung hanggang saan ang kakayahan mo. Ang kalabanin si Kuya Hao, isa lang ang patutunguhan mo, kamatayan. Tama na. Pan Xiaoji, akala mo pa ba, ikaw pa rin ang mataas at dakilang, binibining ang pamilya Pan. Sabi nga sa kasabihan, mas mababa pa sa manok ang agilang nababaga ba? May piso pa ba sa card mo? Wang Yu, limitado ang pasensya ko. Mayroon ka lamang 3 segundo. Agad kang lumuhod at humingi ang tawad. Kung hindi ay mas masahol pa ang gagawin ko. Sige, sabihin mo. Kaya mo bang sabihin kung ano ang mangyayari? Wang Yu, huwag mong isipin. Dahil lamang napabaksak mo ang ilan sa aking mabata. Huwag mong isipin na matatakot na ako sa iyo. Huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang sa napatumba ko ang ilan sa aking matauhan. Ako ay tao ni Yang Ye. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, kapag nakasagupa mo si Yang Ye, mamamatay ang buong pamilya mo. Tama, Wang Yu. Isa ka lang delivery boy. Ano ang ipinaglalaban mo kay Kuya Hao? Sige na, hindi ko napapali ng gabrasot pinti mo. Sa paningin ko, isa kang tanga. Bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad. At sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay. Nawawalan ba kayong isip o kulang lang kayo sa katalinuhan? Hindi pa ba ninyo naintindihan kung anong sitwasyon ngayon? Ano na ibig mong sabihin? Ha? Wala namang ibig sabihin. Hindi ba gusto mong pilayin ang magabraso binti ko? Hindi naman ako ganun kalupit. Sapat nang pilayin ko ang 2 kamay mo. Hindi mo yan magagawa. Lumuhod ka kay Xiaoji. Wang Yu, huwag kang maging mapang. Api. Mukhang hindi ka pa rin natututo. Kaming magahaw yunlay ay lumuluhot lang sa langit at lupa. Ngunit ngayon ay lumuluhod ako kay Miss Pan. Miss Pan! Pakitaas na po, kung maari, ang inyong unawa at patawarin na po ninyo ako, aking mahal na ginang. Ginang Pan. Kadyo po ay may malawak na puso, kadya pagbigyan niyo na ako. Wala naman siyang ginawang masama sa akin. Hayaan mo na silang umalis. Hao Yunglai, suwerte mong gayong. Alam kong nagagalit ka pa rin. Kung gusto mong magiganti, hanapin mo lang ako. Wang Yu, handa akong harapin ka. At ikaf naman Liu Xiaoye. Yung 180,000 ko, siguraduhin mong ibabalik mo sa akin sa loob ng 3 araw. Teka, nasaan ang kotse ko? Naalala kong dito ko ito ipinarada. Xiaoye, siguro ay. Kinuha nila ang kotse mo. Gusto mo bang sumakay sa kotse ko? Gusto mo bang sumakay sa kotse ko? Electric bike. Oh, Kung gayon, saan ako upo? Xiaoji, medyo may sira na itong sasakyan. Umawa ka ng mahigpit. Baka masira na naman ito. Ma? Bakit ka nandito? Ang pabrikang ito ay magiging pag-ari mo na. Kailangan kitang tulungan na pamahalaan ito, siyempre. Ganito kalaki ang pabrika. Hindi mo naman. Ibibigay sa kamay ng isang taga. Labas, hindi ba?
Ma, hindi ito ang tamang panahon para usapan iyan. Unahin muna natin ang pakuhan ng pabrika. Tito Tang, sabihin mo muna sa akin ang kasalukuyang sitwasyon ng pabrika. Tito Tang, sabihin mo muna sa akin ang kasalukuyang sitwasyon ng pabrika. Ay, Ginang, mahirap ang pabrika. May utang na tayong 10 milyong piso ngayon. Pangunahing dahilan hindi na ako kolekta bayad para sa mga kalakal. At grave rin ang nga naipong stock. Kung wala pa tayong matatanggap ng mga order, tiyak na magsasarado ang pabrika. Tang Dashan, paano mo ba pinamahalaan ang pabrika? Ninanakawan mo ba kumpanya para sa iyong personal na kapakanan? Ma, huwag mo namang sabihin yan. Naniniwala ko sa pagkataon ni Tito Tang. Ginang, ito na ang huling pagkakataon na mag-ulat ako sa iyo ng trabaho. Tito Tang, ano nang ibig mong sabihin? Ginang, tinawagan na akong matanda. Kailangan ko ng magtrabaho sa bagong pabrika. Ay, matanda Tang, ilang dekada ka ng empleyado namin. Hindi ka pwedeng umalis sa oras na ito. Ginang, isa lang akong empleyado. Sana maintindihan ninyo. Tapos na. Binibini, empleyado lang ako. Sana maintindihan ninyo. Tapos na. Ang matandang iyon, hindi ito paghahating ang pamilya. Ipinasa niya sa atin ang tonaladang utang. Xiaoji, bakit napakahirap ng kapalaran mo? Kung hindi ka nakasakit ng kakaibang sakit na ito, dapat ay sa iyo ang lahat ng ito kay Panking. Pero ngayon, bukod sa pinalayas ka sa pamilya, pinipilit ka pa na magpakasal sa isang dukhang delivery rider. Ay naku. Tita Xiaoji, may isa pa tayong paraan. Iyon ay bawiin ang lahat ng mga utang na ito. Wala ka bang utang, ha? Si Tang Dashan, hindi nga mabawi ang utang na iyon. Ano pang magagawa natin? Tita Xiaoji, huwag kayong alala. Itong nga utang na ito, ako ang babawiin para sa pabrika. Kung hindi ko malutas ang problema, hindi ko rin ba malulutas ang taong gumawa ng problema? Kung mabawi mo ang utang, kaya na ring umakyat sa puno ng inahing baboy. Xiaoji, Maika, card game ako. Ang anak niya ay nagpapalakas ng pangalan sa lansangan. Bakit hindi? Tawagan ko siya para tanungin, para tulungan niya tayo, na bawiin ang utang. Kung tawagan ko kaya siya at tanungin, para tulungan tayong singilin ang utang. Xiaoya. Wang Yu, mabuti pang umuwi ka muna at magpahinga. Gusto kong isa muna. Tungkol sa utang, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Sige, Xiaoji, makita na lang tayo bukas ng umaga sa Civil Affairs Bureau. Ma, nakauwi na ako. Uy, Wang Yu, lumapit ka rito. May itatanong sa iyo si Mama. Ma, bakit po? Ano itong tungkol sa babaeng si Xiaoye? Itong pangit na babae mula sa pamilya Pan. Ano naman itong tungkol sa kanya? Alam niyo na po? Ma, pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Ibinigay na ang bigay, kaya, ay hindi nakipag. Engagement na siya sa iba. Hindi maaari. Pupuntahan ko sila ngayon para makipag-usap. Ma. Ako na po ang bahala sa pag-ayos rito. Hayaan niyo na pong ako ang mag-asikaso. Huwag na po kayong masyadong alala. May paraan ako para mabawi ang 180,000 bigay, kaya. Sinasabi mo ang dalagang ang pamilya Pansiya ba talaga ang nagdonat ng dugo sa akin nun? Oh. Hay naku, talagang ang mabuting tao ay minamalas. Kaya, hindi mo pwedeng gawing biro ang kasal mo. Hindi mo pwedeng gisakripisyo. Ang kaligayahan mo habang buhay para lang sa utang na loob. Ma, huwag mo na itong alalahanin. May kilala akong isang magaling na doktor. Mayroon siyang kakaibang lunas. Kaya niyang gamutin ang sakit ni Xiaoji. Kapag bumalik na ang dating itsura ni Xiaoji, ang anak mo ay makikinabang ng sobra-sobra. Talaga? Basta maging masaya lang kayo sa buhay ninyo ayos na. Ma, nagugutom na ako. Pwede ka na po bang makluto? CJ, magluluto na ako. Wangge. Uy, sandali lang, Wangge. Uy, huwag kang masyadong nakmamadali. Sinasabi ko sa iyo, bata, saan mo nakuha ang ngapekeng bagay na ito? Hindi tama. Hindi ba ninakaw mo na naman ang damit ng tatay mo? Wangge, hindi ba pupunta ka para maningil ang utang ngayon?
kailangan ka talagang tulungan ng kapatid mo na ito. Tingnan mo, gintong relo, gintong singsing, gintong kwintas. Kapag nakita tayo ng mga umutang sa iyo, tiyak na matatakot sila ng husto. Ha? Kumusta? Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan ng isang hari? Sobra ang kapangyarihan. Kung nakasuot kang salamin, mas lalo kang magiging hari. Uwi ako para kuning. Hintayin mo ako saglit. Kailangan mo talaga akong hintayin. Hintayin mo lang ako. Anong brand kaya ang mas maganda, uy? Anong tatak ang mas maganda? Hey! Tinawag kita rito, hindi para matulog ka lang. Sir Wang, huwag ka na kasing mapogi. Pogihan sa susunod. Sir Wang, hindi kaya pumunta tayo rito para maningil ang utang. Uy ako talaga, 100 milyong negosyo ang kumpanya nila. Makakasingil ba tayong dalawa? Tingnan mo itong harapan. Tingnan mo yan doon. Tingnan mo kung gaano karaming gwardiya ang nasa likod. Kaya ba natin silang talunin? Umuwi na lang tayo, ililibre na lang kitang kumain. 10 milyong piso. Makano? 10 milyong piso? Mr. Jiang, may dalawang tao mula sa East Suburb Steel Plant na gustong makipakita sa iyo. Palalabasin ko na lang ba sila? Papasukin mo sila. Tasaka, dagdagan mo ako ng mga tao ngayon. Tuluyan ko nang tatapusin ang issue sa East Suburb Steel Plant. Sige po, Mr. Jiang. Hoy, ikaw ba ang boss dito? Bakit may kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Gusto ko lang itanong, paano mo babayaran ang 10 milyong pisong utang ninyo sa East Suburb Steel Plant? Tinatapunan niyo na ako ng mukha, no? Ano bang tingin niyo sa Zauhua Construction? Kayong mga walang kuwentang tulad ninyo, nagtatangka pang maningil sa akin ng utang. Nung nagsimula ako sa linyang ito, naglalaro pa kayo sa putik. Nung nagsisimula pa lang ako sa trabahong to, naglalaro pa lang kayo ng putik. Jiang Daheng, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Itong 10 milyong utang, babayaran mo ba o hindi? Isa ka lang hamak na delivery rider. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin? Kuya Wang, baka mas maganda kung umalis na muna tayo. Nagahanap kang kamatayan. Gusto mong gimalis. Sugurin niyo at sirain ang maiyan. Sino mang makasira sa Batangyan may tig 1,000 pisong pabuya. Huvag kang lalapit. Kapag sinaktan mo ako, Wang Yu, magpapa-blotter ako. Wala kang magandang kahihinatnan. Aray, Kuya Wang, laba talaga yan sa batas. Huwa kang padalos. Wang Yu, kung gusto mong mabawi ang utang, pwede rin naman ngayon putulin mo ang isang braso at isang binti mo at kaagad kong pipirmahan sa iyo ang 10 milyon. Kung maghihintay ka pa, hindi na ito ang presyo. Boss Jiang, akala mo ba wala akong paraan para mapigilan ka? Ano? Gusto mo pa akong saktan? Dumaan ako sa matinding hirap para marating ang posisyon ko. Hindi mo ba ako papatayin ngayon? Magagawa kong maging dahilan ng pakawasak ng pamilya mo sa sandaang paraan. Boss Jiang, sana matandaan mo ang sinabi mo, huwag kang maging duwa mamaya ha. Ano gusto mo pa akong bugbugin? Ako ang lumabas at lumaban sa gitna ng matinding digmaan. Hindi mo ba ako papatayin ngayon? Sisiguraduhin kong magigiba ang inyong tahanan at mawawala kayong lahat sa 100 paraan. Jiang Daheng, tandaan mo ang sinabi mo, sana ihuwag kang maging duwa mamaya. Ang dami mong pasikot-sikot. Tapos na ba? Magsasabi lang akong isa pang bagay. Putulin mo ang isang braso at isang binti at umalis ka na sa harapan ko. Wang Yu, anong ginawa mo sa akin? Ha? Wala naman. Malit na galaw lang. Ay, o nga pala, nakalimutan ko ring sabihin sa iyo. Sa bawat minutong tumatagal ang sakit mo, ito ay magdodouble. Hindi ba matapang ka? Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang tiisin. Itigil mo na. Magbabayat ako. Huwag kang magmadali, Boss Jiang. Ngayon pa lang yan. Huwag kang magmadali, Ge Jiang. Ito pa lang ba yun? Tama. Hindi bati sinabi mo kanina na? Babaliin mo ang isa kong paa at isang braso bago mo ako bigyan ng pera. Kuya Wang, nakamali ako. Kuya Wang, patawarin mo na ako. Kuya Wang. Si Yuan Hongyi ang utos sa akin na gawin ito. Hindi na ako ulit, Kuya Wang. Hayaan mo akong mabuhay. Yuan Hongyi. Ziga, tandaan ko ang utang na loob na ito.
Oh, Pan Xiaoye, bakit ka nandito? Hindi ba't sabi mo magpapakasal ka ng gayon? Pan Xiaoye. Baka naman iniwan ka ng delivery boy na iyon. Baka naman tinapon ka ng delivery boy na iyon. Sa tingin ko, kahit sinong lalaking may matinong peg, isip, hindi ka papakasalan. Gusto mo bang tawagan ko yung nga lalaki kahapon at papuntahin dito? Kahit papaano, makadagdag sila sa bilang. Ano? Aba, mahal kong ate, baka naman ibinigay mo yung promissory note. Doon sa delivery boy na yun. Xiaoye, dapat tumawag tayo ng pulis. Kundi, tatakasan lang tayo ng walang kwentang lalaking yun dala yung note. Kung gusto niyang pumunta, matagal na siyang nandito na. Kung ako ang tatanungin ngayon, baka tumakas na siya palabas ng siyudad kinagabihan. Huwag mo akong pakialaman. Paparating na si Wang Yu. Kung makakarating siya, Pan King, kakain ako ng tayo ng live. Pan King, pwede ka nang mahanap ng lugar ngayon. Kung gusto mo yung handa na, magpapadala akong tao para sa iyo upang dumumi. Xiaoya, may inasikaso lang ako, pinahintay nga tuloy kita ng matagal. Ayos lang. Tara na muna sa Civil Affairs Bureau. Ziga. Isipin mo muna kung paano mo isasalba ang steel mill mo. Sadi, kalaunan, malulunod ka sa utang. Wang Yu, pinapayuhan kita. Huwag mong sayangin ang buhay mo, sa lugar na sigurado kang pagsisisihan mo. Wang Yu, pinapayuhan kita na huwag mong sayangin ang buhay mo, sa isang lugar na tiyak na pagsisisihan mo. Wang Yu, kung maglakas, loop kang umatras, hindi kita mapapatawad. Xiaoya. Ma, alam niyo ba kung saan ako galing? Ito ang utang ni Jiang Dacheng sa ating pabrika ng bakal. 10 milyong piso. Ang delivery rider na ito, iniisip mo bang kahit anong lumang papel ay pwedeng maging seke? Jiang Dacheng, wala akong pakialam kung nabaliw siya. Ito ay 10 milyong piso. Xiaoji, nailigtas ang ating pabrikang bakal. Wang Yu, paano mo ito nagawa? Huwag mo nang tanungin iyan. Anak ito ng kalaro ko sa baraha. Siguradong kinausap niya si Jiang Dacheng. Kundi, paanong si Jiang Dacheng ay madaling ibigay ang 10 milyong pisong ito? Sa isang delivery rider. 10 milyong piso. Ma, ang 10 milyong pisong ito ay gagamitin para sa pabrika ng bakal. Ma, ang 10 milyong pisong ito ay gagamitin para sa pabrika ng asero. Xiaoya. Para rin sa iyo ito, anak. Tungkol sa pananalapi, kung nasa kamay ito nga ating pinakakatiwalaang tao. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, ako na ang taga, pananalapi ng ating pabrika ng asero. Xiaoji, mapakasal na muna tayo. Ziga. Nakakainis ka, Wang Yu, darating ang araw na iyak ka rin. Pan King, masamang gawa tiyak makakaroon masamang katapusan. Tingnan mo, 3, 2, 1. Ano sa tingin mo? Asawa ko, umuwi na tayo. Masamang balita. May masamang balita. May nahimatay sa unahan. Masamang balita. May masamang balita. Masamang balita. May masamang balita. Halika, tingnan natin. Anjinun, may Dr. Barito. Dali, bigyan NG First Aid si Elder Diao. Kung maktagumpay kayo sa paglilitas, ang Zhu family ay handang magbigay ng 1 milyong pisong pabuya. Hayaan ninyo akong tingnan ang matandang Gino. Wang Yu, sa tingin ko ba, sobra ka ng gahaman sa pera? Hindi mo ba alam na ang ginagawa mo ngayon ay mapanganib at mapaminsala? Sa tingin ko, talagang nababalif ka na sa kagustuhan ng pera. Alam mo ba na ang ginagawa mo ngayon ay parang isang panggaganso? Kuya Bodyguard, huwag na huwag kang maniniwala sa mga kalokohan ng taong ito. Siya ang dati kong kasintahan. Dahil hindi siya responsible at tamat, kaya ako nakipag-iwalay sa kanya. Tama, siya ay isang delivery rider lang. Ano ang alam niya sa medisina? Tingin ko, nainggit lang siya sa 1 milyong iyon. Baka umalis na lang tayo. Bata, umalis ka na diyan. Nangangahas kang manloko sa harap ko. Kung ito ay ordinaryong araw lang, matagal ko nang sinaktan ang bibig mo. Ako ay isang nurse mula sa unang ospital. Hayang ako na ang magbigay ng lunas kay Lolo Diao. Si Lolo Diao ay simpleng nahimatay lang. Sa loob ng 5 minuto ay mapapagising ko na siya. Pakiusap, dalagita, bilisan mo ang paggamot. Kung matagumpay ka sa pagaling niya, tiyak na babayaran kang pamilya Zhu ng malaki. Tedo, ang pagkakahimatay ng matanda ay dahil sa atake sa puso. Ang pagdiin mo sa kanyang puso ng ganyan ay lalo lang mapapalala ng kanyang kalagayan. Kalokohan.
Ang pagdiin mo sa kanyang puso ay lalo lang magpapalala ng kanyang kondisyon. Kalokohan. Ang tagal ko nang kasama si Laudiao, bakit hindi ko narinig na may sakit siya sa puso? Wala kang silbi ang sama mo. Dahil lang sinira namin ang plano mo na manlin lang, hindi ba? Tingnan mo muna ang sitwasyon, nagliligtas ng buhay si Xiaoye. Wala ka na bang natitirang pagkatao? Mayroon pa bang mas marunong sa medisina dito kaysa sa akin? Malapit ko nang mabuhay si Laudiao. Wala kang silbi? Kalimutan mo na yan? Ano? Anong nangyayari? Anong ginawa mo kay Laudiao? Aka, hindi ko alam ito. Hindi ko alam. Bata, anong ginagawa mo? Bali ka ba? Ang walang silbing ito, hayang magligtas kung gusto niya. Kung mamatay ang matanda, sabihin nating siya ang responsible. Ang pamamaraan mo manggagamot na ito? Paano yan gagamitin? Kilala ko ang taong ito. Tiyak na papatayin niya si Laudiao. Alam na alam ko ang taong ito. Siguradong papatayin niya si Jinong Diao. Sa una, ang paggagamot ko ay malapit ng makabisa, pero dahil sa kanyang panghihimasok kaya lumala ang sakit. Mamaya, kung lumala pa ang kalagayan ni Jinong Diao, wala na akong kinalaman doon. Zising na si Jinong Diao. Han Jinun, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Dakilang Zu, anong nangyayari? Jinong Diao, nahimatay po kayo kanina. Ang kasintahan ko, si Xiaoye, ang gumamot sa inyo, Xiaoye. Hindi mo ba mabilis na muling susuring si Jinong Diao? Salamat po. Jinong Diao, huwag po muna kayong gumalaw. Susurin ko po ulit kayo. Hindi kayo pwedeng gumalaw. Hindi pa matatak ang kalagayan ng matanda. Kung gagalawin ang aking anting-anting, hihimatayin siyang muli at baka tumigil pa ang kanyang puso. Balak kang Silby, inakala mo bang nakabisa yung walang kuwentang pagguhit mo ang anting? Wala kang silbi. Huwag mong tangkaying agawin ang karangalan para sa sarili mo. Hindi mo man lang titingnan ang sarili mong pag-ugali. Isang delivery rider, nagtuturo pa sa harap ng isang profesional na nurse. Panjinun, anong nangyari sa inyo? Gusto mo talagang mamatay? Lolo, anong nangyari sa inyo? Kamatayan ang hanap mo. Hindi ko ito kasalanan. Si Wang Yu ang gumawa niyan. Ang ginuhit niyang talisman kanina ay tiyak na may problema. Jinong Wang, kami ay bulag sa katotohanan. Inihiling ko po na tulungan niyo ulit kami. Hangga walang nangyayaring masama kay Lolo Diao, pagkatapos, wala akong tutol kung gusto niyo saktan o patayin ako. Bakit hindi mo na lang ulit siya tulungan? Tumayo ka na. Maraming salamat sa tulong mo, bata. Lolo Diao, huwag na kayong alala, maliit na bagay lang iyon. Jinong Wang, ito po ang inyong bayad. Tanggapin mo na, bata. Lolo Diao, pinata ko lang po ang inyong kondisyon, pero tawag diyan panggagamot sintomas, hindi ugat ng sakit. Ngunit, ang paggamot sa sintomas ay hindi sapat. Kailangan niyo pa rin mapatingin sa ospital para gamutin ang sakit sa puso ninyo. Salamat. Lolo, bakit hindi ko po narinig na may sakit pala kayo sa puso? Ang sakit ko sa puso, ilang taon na rin hindi umatake. Nitong matong ito. Kahit sa check-up ay wala namang nakitang problema. Akala ko, gumaling na ako. Aba, Pinata, nakita mo ang sakit ng matanda. Kaya mo ba akong tuluyang pagalingin? Diao Lao, sasabihin ko po sa inyo, ang sakit niyo, kaya ko po talagang gamutin. Pero may iba pa po akong gagawin ngayon. Aha, Pinata. Hindi ko na kayo abalahin. Nang iyong asawa. Ito ang calling card ko. Pupuntahan ko kayo kapag may oras ako. Maganap ng tao na mag-imbestiga. Sa impormasyon at sitwasyon ni Wang Xiongdi, makahanda ako ang isang malaking regalo para sa kanila. Opo, pero, Lolo, hindi ba binigyan na natin siyang bayad kanina? Maghahanda ako ng isang malaking regalo para sa kanila. Opo, ngunit, senyor. Hindi ba nabigyan na natin siyang bayad? Ang bayad ay bayad. Kung gusto mong ugnayan sa ganoong uri ng tao, kailangan mong gumastos ng mas maraming pa, iisip. Ma, dinala ko na si Xiaojie. Ay, Ziga, Aroy, Xiaoyu, dalahin mo si Xiaoye sa lubat usap kayo. Ako, maya-maya lang, ihahandaan ko kayong ang masarap na pakain, ha? Ay. Ay. Salamat, Ma. Ay, sina?
Xiaoji, kailangan mong tanggalin ang jacket. Kung ganun. Tumalikod ka. Tatalikod ako. Inisip ko yung plano ni paggamot. Tapos na. Ano nangyari sa'yo? Wang Yu. Ikaw ba ang gumawa nito? Xiaoyu, anong ginawa mo kay Xiaoji? Wala akong ginawa. Mahal, salamat sa iyo. Huwag na iyan, Xiaoji. Bakit ka nagpapasalamat sa akin, asawa kita? Kung mabuti sa iyo, mabuti rin sa akin. Nabalitaan ko na ang nanay ko ay hindi umuwi ng isang gabi. Ang buong pondo na 10 milyong piso ay nasa kanya. Nagdala ang matandang babaeng seke na may 10 milyong piso para mahjong. Xiaoya, tingnan mo naman itong nadamit ko. Ano sa tingin mo? Ma, saan mo nakuha ang pera para bilhin lahat ito? At saka yung sasakyan, anong nangyayari dito? Ginagawa mo akong kinakabahan. Ako, ang nanay mo, bilang isang taga, pananalapi, mayroon akong sasakyan, at ilang damit pampanatili reputasyon. Hindi ba nararapat? Wala kang utang na loop, pinalaki kita ng ganito katagal? Anong masama kung gumastos ako ng pera mo? Ma, iyon ang pera na maglilitas sa pabrikang Obakol. Bakit mo ginamit iyon para bilhin ang mamamahaling bagay na ito? Magsabi ka ng totoo, magkano bang ginastos mo? Hindi naman ganun karami ang nagastos ko. 3 milyong piso lang. Tunay kang nanay ko talaga. Bilisan mo at ibigay na ang natitirang pera? Kung malulugi ang pabrikang bakal, tayong dalawa ay magwawakas na namamalimos. Hala, tingnan mo itong matandang babay. Uy, Ginong Sante, sinasabi mo bang tuluyan na talagang malulugi ang pabrika nating ng bakal? Hey, matandang haw, hindi mo ba talaga alam? Umalis na si Direktor Tong sa trabaho. Sa loob ng 3 araw, malulugi na at lilikwidahin na ang pabrika na tuloy. Pinapayuhan ko kayong lahat mag-isip na kayong ng inyong sariling kalalabasan. Kung may paraan ka, sabihin mo na. Susundin namin lahat ang sasabihin mo. May paraan naman. Isa nga, iyon ay pilitin si Pan Xiaoji na ibenta ang mga makina ng pabrika para mabayaran tayo ng sahod at dibidendo. Ginong Sun, hindi ba maganda iyon? Ang pabrika ang bakal ay umaasa sa mga makina para mapanatili ang produksyon. Kung mawawala ang makina, ano na lang? Paano na mabubuhay ang pabrikang bakal? Hindi sa sinasabi ko ito sa iyo, Lauhu, pero masyado ka na talagang nanjinjalam sa hindi mo dapat na pinakikialaman. Anong oras na ba ngayon tayo mismo ay hindi na makapag-alaga sa sarili? Tapos alalahanin mo pa ang buhay na pabrika? Tama, sa tingin ko, maganda ang ideya ni Manager Sun. Hoy! Oh, dahil hindi naman kami binibigyan ng pagkakataon ng steel factory. Bakit namin sila alalahanin pa? Anong ginagawa ninyong lahat dito? Hindi ba ninyo nalalaman na bawal manigarilyo sa conference room na ito? Gusto pa ba talaga ninyong magtrabaho? Itong matandang babay na ito, nakmamalaki pa rito, kulang na kulang sa disiplina. Ako ang nanay ni Pan Xiaoji. Ang accountant ng steel factory. Aba, akala ko ikaw na ang first lady. Bata, maglakas. Loop ka bang sabihin ang pangalan mo? Tanggalin kita, maniwala ka. Walang hiya kang matandang babae. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ako ang assistant manager ng business department. Kung talagang may magagawa ka, pwede mo akong tanggalin. Xiaoya, bigyan mo pong katarungan ang nanay mo. Tulungan mo po akong manindigan.
kailan pa nagsimulang makialam sa ating meeting sa pabrika ang isang basurang delivery boy? Ngayong kumpleto na tayong lahat, simulan na natin ang meeting ngayong araw. Aray, Pansyaw. Unahin mo munang pag-usapan ang tungkol sa hindi pagbayad ng aming sahot. Ang sahot na hindi nababayaran, mabilis ko itong ipapamahagi sa inyong lahat. Pansyaw G, huwag mong isipin na hindi ko alam, walang kahit isang sentimo sa account ng kumpanya, paano mo ako babayaran. Bata, kapak napakita ka ulit kawalang galang Xiao Ji ganun, sa susunod hindi na ito magiging ganun kadali. Xiao Ye, magpatuloy ka na. President Pan, sa tingin ko tama ang sinabi ni Manager San. 2 buwan na kaming hindi binabayaran. Kung mapapatuloy ito, baka tuluyan ng mawalan tiwala mga tao. Tama, President Pan. Ilang beses nang strike ang mamanggagawa. Kung ganun, Manager San, mayroon ka bang magandang solusyon? Ako iminumungkahi kong kalasin natin at ibenta ang mga makina sa pabrika. Sang, ayon ako sa mungkahi ni Manager San. Sang, ayon din ako. Paano kung sabihin kong mayroon ng 10 milyong piso sa account ng kumpanya? Kung sasabihin ko sa inyo na ang bank account ng kumpanya ay mayroon ng 10 milyong piso? Impossible, ako ang accountant ng pabrika. Alam ko iyan, walang isang kusing man lang sa account ng kumpanya natin. Pansyaw G, sa tingin ko, tigilan mo na ang pagpapalaking lo. Bilisan mo, utusan mong kalasin na ang makina, kung hindi ay makakagulo ang nga manggagawa, at iyang maliit mong asawang pinapakain mo lang, hindi ka niya mapoprotektahan. Nakuha ko na kay Jiang Dacheng ang 10 milyong pambayad para sa ating pabrika. Hindi. Aray, tagahatid ka lang ng pagkain, di ba? Sino ba ang niloloko mo? Ikaw, makukuha mo kay Boss Jiang ang bayad. Ba't di ka na lang lumipat, ha? Maring hindi kayo maniwala, pero pwede kayong sumilip sa bintana. Ang maybah na nasa ibaba, iyon ang sasakyan ni Xiao Ji ngayon. Naniniwala ako na ang taong gumastos ng 3 milyong piso para sa maybah. Hindi siguro walang pera para ibigay sa inyo ang inyong sahot. Ay, may maybach nga sa ibaba. Impossible. Hindi iyan pwedeng kay Pansyaw G. Boss Pan, natanggap mo na ba? Talaga ang bayad mula kay Jiang Dacheng. Ina, anunsyo ko, simula ngayon, lahat ng sahot ay tataasan ng doble. Bukod pa rito, Manager Hao, simula ngayon, si Manager Hao na ang bagong tagapamahala ng ating pabrika ng bakal. Si Manager Hao ang maging bagong factory manager na Aiding Steel Mill. Maraming salamat sa pagtatalaga ninyo, President Pan. Pangako, hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. President Pan, gusto ko sanang manatili sa ating pabrika, ha? Pero, gusto ko NG 50%, 50% NG stock, NG pabrika. Napagdesisyonan ko na simula ngayon, sisantahin ko na ang manager ng Department ng Negosyo, si Sun Kayuan. Pansyaw, sino ka para paalisin ako? Dahil sa loop ng napakaraming taon, patuloy na bumababa ang performance inyong business department. Ang pabrika ko, kay Pansyaw G, ay hindi napapatrabaho ng taong walang ginagawa. Ha, mabuti. Napakabuti talaga. Kung ganun, sasabihin ko sa iyo, Pansyaw G, baka hindi mo alam, lahat ng kliyenteng ating pabrika ay nasa kamay ko. Kapag umalis ako sa faktoryang ito, lahat ng kliyente ay susunod sa akin. Sige, dalhin mo ang lahat ng sinasabi mong kliyente mo at umalis ka na? Sige, Pansyaw G, wala ka ng asahan kundi ang malugi kapag wala ako. Nakakuha tayo ng masamang balita. Ang nga tao mula sa Bureau of Business Administration ay darating para isara ang ating pabrika. Dalian mo, ipasama mo ako para makita. Ano? Ay naku, anong nga basura ito? Tawagin ninyo ang Mai, hari nila. Ako si Pansyaw G, ang legal na kinatawan ng pabrika ng bakal sa Silangang Suburb. Bakit ninyo kinukumpiska ang pabrika ko? Bakit ang dami mong tanong? Arestuhin ninyo siya. Ubat? Kung walang mapapaliwana sa akin ng mayos, walang makakakuha sa asawa ko. Ayon sa aming pagsiya saan siya ang pamamala sa komersiyo. Ang bakal na ibinigay nga. Pabrika ngang bakal sa Silangang Suburb sa kumpanya nga. Konstruksyon itiyan. Ay may matinding problema sa kalitat. Impossible. Ang bakal na lumabas sa pabrika namin ay mahigpit kong sinuri, kaya imposibleng magkaroon problema. Ginagamit ko ang bakal ninyo kaya gumuho ang proyekto na nakdulot ng milyong pakalugi. Ang pagsasabi mo na walang anuman na problema, mababawi ba niyan ang pakalugi ko? Manager Tian, maraming posibleng dahilan ang pagbagsak ng aksidente, hindi ba? Bakit mo ipinagpipilitan na sa bakal namin ang problema?
Bakit ka sigurado na may problema ang gaming bakal? Di ka talaga maniniwala hanggat di mo makikita. Ang batch na itong bakal ay sinuri ng technical department ng Ahensya ng Regulasyon sa Komersyo at hindi ito sapat. Ito ang pangunahing dahilan ng pagguho. Maari akong makpatutu, ang batch na ito ngang bakal ni Mr. Tian ay galing talaga sa Dongjiao Steel Mill. At ako mismo ang nahatid nito sa Tian Construction. Hindi imposible na mapanatili ni Pan Xiaoji pabrika ng bakal. May iba pang paraan na dapat isaalang-alang. Basta si Mr. Tian, bawiin ang kaso niya laban sa inyong pabrika ng bakal. Hindi ba't sabi ko na, wala na akong magagawa kundi ang mabangkarote ang pabrikang bakal? Bakit mo pa ginawa iyon kanina? Hindi ba mas madali kung ibinigay mo na lang sa akin ang shares? Sa tingin mo ba talaga sa tulong mo lang? At walang kwentang delivery rider na iyon, kayo lang dalawa ang makakapagligtas sa pabrikang bakal? Mr. Tian, sabihin mo na lang sa akin ng diretso, ano ang hinihingi mo? Una, ang dating bayarin sa mga produkto ay kalimutan na. Pangalawa, ang pabrikang bakal ay kailangang mag-supply sa akin ng produkto sa 10% presyo. Pangatlo, 80% ng shares ng pabrikang bakal ay ilipat sa akin. 80% NG masya pagbabahagi. Ilipat mo sa akin. Xiaoji, huwag mong silang sundin. Kahit isara ng ahensya ng negosyo ang pabrika at magmulta, tatanggapin namin iyon. Matandang babay, hindi mo ba iniisip na kung magkakadayaan ako, hindi ba mapi, priso ng matagal ang anak mo? Ano? Papaya ba kayo sa lihim na kasunduan ni Boss Tian? O sasama kayo sa akin pabalik sa ahensya para sa investigasyon? Teka muna. Tagadalang ang pakain. Anong ginagawa mo? May karapatan ka bang sumabat dito? Bata, kapag na, usap ka pa. Aresto ko kayo sa ngalan paghadlang sa pagpapatupad ng batas. Kukunin kita. Sigurado ba kayong ang bakal na ito ay nagmula sa gumuho na construction site? Siyempre, ako mismo ang nagdala NG Grupo para kunin ito. Boss Tian, sigurado ka ba na ang bakal na ito ay nagmula sa pabrika na bakal sa Silanggang Suburb? Naman, ang business manager mismo ngang pabrika ngang bakal ninyo ang umamin niyan. Kagaya ko lang tiningnan, ang batch number ngang bakal na ito ay hindi tugma sa lahat ng batch number sa pabrika ng bakal sa Silangang Suburb. Ibigay ninyo sa akin para tingnan ko. Halika, tingnan ko nga. Anong problema, bata? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pasensya na, hindi ako naniniwala. Si bata, akala mo ba wala na akong magagawa sa inyo? Magatauhan, isara na ninyo ang pabrika na ito, ngayon din. Kapitan Zhang, naisip mo ba ito ng mabuti? Wala ka sa ngayon, ng dahilan para isara ang pabrika. Sigurado ka bang magiging ganyan kakawalang katarungan? Sasabihin ko sa iyo, bata, ang lugar na ito ng Dongjiao ay nasa ilalim ng aking protection. Kung gusto kong isara ang pabrika, kung sino mang gusto kong isara, isasara ko. Subukan mo lang isara. Sino ka namang walang kwentang tao para makipag usap sa akin ng ganyan? Gusto mo nang mamatay? Di Director Diao, bakit ka nandito, Director Diao? Kung hindi talaga ako pumunta, ikaw ba ay magiging walang batas? Zhang Shiji, nalalaman mo ang batas ngunit nilalabag mo. Ano ang iyong parusa? Hindi. Director Diao, nakatanggap lang po ako ng ulat mula sa publiko na ang bakal na ginagawa ng steel mill na ito ay hindi pasado sa kalidad. Kaya nagdala ako ng tauhan para mag-inspeksyon. Tama-tama. Inspeksyon. Kapatid na Wang, nakita tayong muli. Dumalaw ako ngayon. Sadyang dinala ko ang aking anak para magpasalamat sa paglilitas mo sa kanyang buhay kahapon. Director Diao, nagpapakita ka lamang ng lubos na paggalang. Director Diao, sana imanindigan ka para sa katarungan para sa amin. Ang bagay na ito, imbestigahan ko ng patas. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Nagmamakawa ako sa iyo. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Sige na. Nakamali ako. Ako ang nakamali. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Hindi. Nakikiusap ako na bigyan mo pa akong isa pang pagkakataon. Ginoong Wang, nakamali ako. Pwede bang pakiusapan mo si Director Diao na palayain na ako? Kung talagang makukulong ako, hindi niyo na rin makukuha ang bayad ninyo para sa mga kalakal. Director Diao, kung hindi namin idedemanda si Tian Bokyang, pwede ba siyang pakawalan? Ano ang ating regulasyon? Ayon sa regulasyon, pwede. Kung iatras ng pabrika ng bakal ang kanilang reklamo, wala na rin kaming dahilan para arestuhin si Tian Bokyang. Mabuti! Ang 10 milyong utang mo sa pabrika ng bakal. Kailan mo babayaran? Pipirmahan ko na agad ang seke para sa iyo. Ay naku, Jinong Wang. Alam ko na rin ang pagkakamali ko. Umalis ka. Ginong Wang, kahit walang tagumpay,
may pagsisikap naman ako sa loob ng maraming taon. Magpakita ka ngang pagpaparaya, ituring mo na lang ako na parang utot na pinalabas. Jinung Wang. Anong tinitingnan mo? Mayaman ka ba kaya? Putang ina mo. Sino ang minura mo? Baliw ka ba, tanga? Maraming salamat, kapatid na Wang. Salamat, Wang kapatid. Walang anuman, Diaw Matanda. Tungkol sa nangyari kanina, salamat, Direktor Diaw. Ginawa ko lang ang aking tungkulin. Wang kapatid, huwag mo sana itong bigyan pansin. Ganyan talaga ang ugali ng batang iyan. Ha ha ha, hay ha ha, Wang kapatid, ang totoo, kaya ako narito ngayon. Ay, para magpagamot sa inyo. Walang problema, Diaw Matanda. Maari ko kayong gamutin ngayon din. Ha ha ha, salamat kung ganon. Teka muna, Wang Yu, sinuri ko ang iyong profile, nag-aral ka sa Industrial College at pagkatapos graduation, ikaw ay deliver lang ng pagkain, anong karapatan mo ang magbigay ng lunas sa ibang tao? Sa madaling salita, may lisensya ka ba sa panggagamot? Yautian, ano ba? No pinagsasasabi mo, itigil mo ang trabaho mong yan. Inilitas ni Wang kapatid ang buhay ko. Wang Yu, ang pinakamatalinong tao ay ang taong hindi nagpapatalino, talinuhan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, umamin ka ng tapat kung paano mo niloko ang tatay ko. Kung hindi, ang naghihintay sa iyo ay paglilitis ng hustisya. Ikaw na suway na anak. Director Diaw. Kulang sa tulog. Kailangan mo ngang pampatulog gabi para makatulog. Ang kaliwang binti mo ay nasugatan noon. Tuwing maulap o umulan, sumasakit ito ng matindi. Paano mo nalaman? Mayroon ka ring bato sa ureter. Ito ang dahilan ng labis na pananakit ng laikot at tiyan mo, hirap sa pag-ihi, at may kasama pang dugo sa ihi. Iko, Wang, naglakas, loob kang imbestigahan ako. Sabihin mo, ano ang masamang intensyon mo? Director Diaw. Dahil ayaw mo akong paniwalaan, kailangan kong patunayan ang sarili ko. Kahit hindi ako na aral ng medisina, ang kakayahan ko sa panggagamot ay mas mataas kaysa sa lahat ng doktor. Iko? Mas matas pa sa lahat na mahuhusay na manggagamot talaga. Napakatindi iyong kayabangan. Nakakita ka na ba ang magaling na manggagamot na hindi matandang may mahabang bigote at balbas? Dahil ayaw mo akong paniwalaan, kaya ko nang gamutin ang bato mo sa ihi ngayon. Sa tingin mo, papayag ako na ikaw, isang mayabang na bata na nanloloko ang tao, ang gumamot sa akin? Papayag ka. Kung gayon, kaya ko nang gamutin ang iyong bato sa bato ngayon. Sa tingin mo ba papayagan kitang, isang manloloko, nagagamutin ako, hambok na bata ka? Papayag ka. Teka muna. Ano nang gagawin mo? Wala naman. Gusto ko lang na mas mabilis at mas masarap ang ihi ni Chief Diaw. Kumusta, Chief Diaw? Kailangan mo pa ba ng tulong ko sa paggamot ngayon? Kapatid na Wang, kinakatawan ko si Diaw Tian upang humingi ng paumanhin sa iyo. Matandang Ginong Sun, may utang na loob ako sa iyo. Sana'y gamutin mo na siya. Bata, bibigyan kita ang isang pagkakataon. Kung kaya mong gamutin ang aking bato sa bato, ako mismo ang hihingi ang paumanhin sa iyo para sa lahat ng ginawa ko. Kung kaya mong pagalingin ang bato sa aking pantok, ako mismo ang hihingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Director Diaw, ilabas niyo po ang inyong kamay. Sige, gawin mo na. Dati akong sundalo, wala akong sakit na hindi ko kayang tiisin. Mabuti kung ganun. Ito ba ang spirit controlling acupuncture? Magaling talaga kayo, Lolo. Wala akong ganun habang silver needle ngayon, kaya ito lang ang paraan na magagawa ko. Kapatid na Wang, kasalanan ko ang lahat ng nangyari kanina. Ako iwalang pinag-aralan. Sana ay mapatawad mo ako. Ayos lang, maliit na bagay lang iyon. Jinung Wang, ito ang imbitasyon para sa business exchange meeting sa lungsod ng Jincheng. Gaganapin ito makalipas ng 3 araw sa Golden Dragon Hotel. Sa oras na iyon, lahat ng kilalang kumpanya sa lungsod ng Jincheng at mga mamumuhunan mula sa ibang lugar ay pupunta. Kung gusto ng iyong pabrika ng bakal na makalaya sa kagipitan, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Kapatid na Wang, huwag mo nang tanggihan ang aming kabaitan. Matandang Diaw, hindi ko na po kayang tumanggi. Ma, umalis ka na at magpahinga ng mabuti sa bahay? Pwede kang mamili? O kaya ay maglaro ng mahjong kahit ano? Ang tungkol sa pabrikang bakal, talagang hindi mo na kailangang mag-alala pa? Hinahamak mo na ba ang nanay mo? Huwag mo ang kalilimutan. Ang 10 milyong iyon ay nakuha natin pabalik sa tulong ng magkasosyo ko sa baraha.
Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ibibigay sa akin ang pera ni Tian Bokiang na 10 milyon para pamahalaan, huwag mo ring asahan na ililipat ko ang pera sa akang kumpanya. Ma, dapat lang na ay papatuloy. Niyo ang paglaro ng mahjong at pamamasyal. Ang pamamahala sa pabrika ay dapat ipaubaya na kay Xiaoji. Sino ka para pagsabihan ako? Isa ka lang namang delivery boy. Heto na ang huli kong sasabihin, Jiang Dacheng, ang pautang na iyon, wala ni isang sentimo ang ibibigay ko sa inyo. Ma, hayop ka. Bilisan mo. Ano ngayon kung dala mo ang bangkar? Kung wala ang password ko, huwag mong asahan na makakuha ka ng kahit isang sentimo. Xiaoya. Wang Yu. Ma, may business dinner ako ngayong gabi, kaya hindi na ako uwi para kumain. Xiaoji, maging maingat ka. At huwag kang iinom. Wang Yu. Hoy, walang hiya. Hello, Xiaoya. Hawak ko ang asawa ni Wang. Kung gusto mo siyang mabuhay, pumunta kang mag-isa sa Shanghai Tang. Kapag naksumbong ka sa pulis, mahanda ka na para kunin ang bangkay. Walang kwenta talaga palang naglakas lukang mag-isa pumunta Shanghai Tang magpakamatay. Hindi ko inasahan. Nasa pangit na iyon. Talagang may matindi kang pagtingin. Wang Yu, naghahanap ka talaga ng gulo. Hindi lang si Kuya Hao ang ininis mo, kundi pati si Boss Yang. Mukhang, ang desisyon ko noon ay talagang matalino. Ito na ang ikatlong araw. Mas mabuti kung ibalik mo sa akin ang 180,000 piso ng buo. Malapit na kayong mamatay, 18,000 ka pa riyan. Baka sa susunod na all sulday ko na long, ipaabo sa inyo. Wala kang silbi. Hindi lang ako nakikipagtalik sa asawa mo. Ginagamit ko pa ang pera mo upang makabili ng sasakyan. Hindi ko alam kung mamamatay ako, pero kayong lahat ay talagang naghahanap ng kamatayan. Ang walang kwentang tu, hindi mo pa ba pinapakawalan si Kuya Hao? Si Kuya Hao ay tao ng Shanghai Tang. Pagkawalan mo ako agad. Ipapapatay kita ni Boss Yang. Boss Yang, iligtas mo po ako. Bata, bilisan mo at pakawalan ang tao ko. Puwede pa kitang hayaang mamatay ng buo at mayos ang katawan. Mabangong delivery boy, talagang sobra kang mapangahas. Nandito na si Boss Yang, magpapakita ka pa rin ba pagkamayabang? Wang Yu, mamamatay ka ngayon. Pesting delivery rider ito, putang ina, talagang walang takot, nandito si Yang Ge. At naglalakas, lube ka pa ring lumabag. Wang Yu, mamamatay ka ngayon. Mayabang, narinig kong magaling ka makipaglaban. Bakit hindi mo samahan ang matauhan ko na makipaglaro? Nasaan ang asawa ko? Asawa ko, pagkatapos ko hito, dadaling kita para kumain ng hotpot? Wang Yu, may mga taong hindi mo kayang kalabanin. Kahit gaano ka pa kagaling makipag-away sa huli, hindi ba mamamatay ka lang sa kalsada? May mataong hindi mo kayang kalabanin? Gaano ka man kagaling lumaban? Ano ngayon? Sa huli, hindi pa. Mapupunta ka rin sa karahasan. Wang Yu. Wang Yu, hawak ko ang asawa mo. Lumapit ka pang isang hakbang, papatayin ko siya. 100 milyong piso para pakawalan mo kaming ang asawa ko. Akala mo ba kailangan ko ang 100 milyong piso na iyan? Bigyan mo akong 100 milyong piso. Nababalif ka na ba? Ngayon, nasa kamay ko ang asawa mo. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, pwede rin. Pero kailangan mong mag-ingat. Pati na rin ang asawa at mga anak mo. Nasaksihan mo na rin ang nga kakayahan ko. Hindi ba mahirap sirain ang pamilya mo? Sige. Hindi ba mahirap ubusin ang pamilya mo?
Payag ako. Upo kayong dalawa. Tayo ay may tuturing na nakakilala dahil sa isang sagupaan. Kapatid, uminom ka nitong sa bilang hando sa iyo. Tatayang Mag, usap muna kayo ng mahinahon. Mauna na ako. Hey, Nandito lang ako para makita kung ano ang nangyayari. Bakit mo ako pinipigilan umalis? Jiang Dahen. Ang nangyari ngayon, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Wang Yu, hindi ako ang nagpadukot ng asawa mo kay Tatayang. Hindi ikaw? Tatayang, magsalita ka na. Kapatid na Wang, talagang nakamali ka nga akala dito. Ibang tao ang napapagawa sa aking ng bagay na iyan. Sa totoo lang, nakamali ka tungkol dito. Iba ang napautos sa akin na gawin ito. Ngunit ayon sa patakaran namin talaga namang hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Sana maintindihan mo. Yang Sile, sabihin mo sa akin kung sino ang utak sa likod nito. Kapalit niyan, kaya kong gamutin ang sugat mo sa binti. Anong sugat sa binti? Sino ba ang nagsabi sa iyo na may sugat ako sa aking binti? Kung hindi ka magpapagamot, pagkatapos ng isang buwan, tiyak na mapaparalisa ka. Marunong ba talagang Meg? Gamot si kapatid na Wang? Isang delivery rider. Ano ang ipinagayabang mo? Yang Sile, 4 na taon na ang nakalipas, binaril ang kanan mong binti kahit na nakuha na ang bala. Ang nerbiyo sa kanan mong binti ay maluba ng napinsala. Kung tama ang aking hinala, pagkatapos lamang ng isang buwan, tuluyan kang mapaparalisa. Wang Yu, inaamin kong mahusay ka talaga. Pero ang walang pakundangan mong sinabi na mapaparalisa si Yang Ye, sobrang OA naman yata iyan. Talaga bang itinuturing mo ang sarili mo na parang si Huatuo ngayon? Sa tingin ko, hanggang dito na lang ang usapan natin. Makita na lang ulit tayo susunod pagkakataon kung may. Yang Sile, kung hindi ka pa rin naniniwala, kaya kong patunayan sa iyo. Ipasok mo ang iyong tauhan na may pinakamalalang pinsala. Kaya kong patunayan ito sa iyo. Ipasok mo ang tauhan mong pinakamaluba ang sugat. Papatayin ko siya. Bakit kailangan pa ang ganiyang kalokohan? Ahas, ayos ka lang ba? Siya ang nagligtas sa iyo. Ako lubos nagpapasalamat, Ginong Wang. Pagliligtas mo buhay. May tao ba riyan? Mahanda ng bagong tisa. Nawa ipapaumanhinan mo ako, kapatid kong Wang. Kanina lang ay hindi ko kilala ang halaga mo. Umasa akong balewalain mo ang nangyari at gamutin mo ako, kapatid kong Wang. Kanina lang. Ako si Yang Ai, hindi nakakilala ng dakilang tao. Sana lang, Wang Laudi. Kalimutan mo nakaraan at gamutin mo ako. Madali lang yan. Maraming salamat, Wang kapatid, sa hinaharap. Anumang kailanganin ni Wang kapatid, ako siyang sila, ay tiyak na hindi tatanggi. Yang Ye, maya-maya bibigyan kita ng reseta. Sundin mo iyan sa pakbili ng gamot at sa loob ng 7 araw ay tuluyan ka ng gagaling. Wang kapatid, hindi ba paalisin muna natin mataong hindi kailangan dito? Huwag kang makmadali. May sisingilin pa akong utang kay Boss Jiang. Wang Yu, sinabi na ni Yang Ye na wala akong kinalaman dito. Ano pa ba ang gusto mo? Boss Jiang, ang gulo ko ay hindi madaling harapin, Meg. Iwan kang 10 milyong piso bago ka umalis. Wang Yu, sobra ka ng mapang. Api. Boss Jiang, hindi ko naman kukunin ang iyong pera ng walang kapalit. Bukas, magpapadala ang steel factory ng 10 milyong pisong halaga ng bakal sa kumpanya mo. Siya si Yuan Hongyi. Siya ang tagapagmana ng Yuan Corporation. Yuan Hongyi? Kapatid. Kung si Yuan Hongyi lang, wala sana iyon. Pero narinig ko, may malaking tao siyang nakasalamuha kamakailan. Kaya itong bagay na ito, hindi ko rin madaling asikasuhin. Yang Ye, hindi mo na kailangang makialam dito. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan si Yuan Hongyi. Iyon lang. Xiaoji, dahil sa iyo, maga o huli ay kailangan kong singilin si Yuan Hongyi. Saka,
Sa halip na maplano siya ng patago laban sa atin, mabuti pang ako na mismo ang sumugot sa kanya, Xiaoya. Sinabi ko na kung sino man matangkang saktan ka kahit kaunti, ipagsisisi ko sa kanya habang buhay, tutuparin ko ang sinabi ko. Pakalipas ng 3 araw, si Yuan Hongji ay pupunta sa Cloud Peak Jade Palace para dumalo sa seremonya ng paglulunsad ng benta ng yada. Maraming salamat sa iyo, Yang Ye. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa Stone Betting Convention ngayon. Ang betch nga din na ito ngayon ay ako mismo ang pumili mula sa Emerald House. Bagong dating lang, at mataas ang sansa na may jade. Maari na kayong tingin. Oh, hindi ba si Wang Yu iyan? Bakit nakta? Deliver siya nag-take out dito sa Cloud Top Jade Palace. Wala kang silbi. Kung mababawasan ang sweldo mo, wala ka ng pera para buhayin ang pangit mong asawa. Yuan Hongji, ikaw ba ang utos kayang sila na kidnapin ang asawa ko? Haha, Wang Yu. Gusto mo ba akong patayin sa katatawa? Ang Hongji ko ay may 5 bilyong halaga. Paano niya kikidnapin ang pangit mong asawa? Baka hindi ka pagising ano? Pinalas niyo siya. Yuan Hongji, kailangan kong paliwanag mula sa iyo. Wang Yu, inutusan kitang umalis. Wang Yu, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pero kung nandito ka sa Cloud Top Jade Palace para manggulo ngayon, tinitiyak ko na hindi ka makakaalis ng buhay. Kahit si Jesus pa ang dumating, hindi ka na niya maliligtas, sabi ko. Hoy, bata, lumapit ka. Sisirain ko ang kamay at paa mo. Basura! Kamatayan ang hanap mo. Basura! Gusto mo mamatay? Pasensya na. Hindi ko rin sinasadya na baliin kita. Yuan Hongji, hinarangan mo ako. Hinayaan mong ipakpaliban siyang datseng bayat kalakal. At kidnap mo siyang sahil sa asawa ko. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Pigilan ninyo siya. Bilisan ninyo, pigilan ninyo siya. Kung sino ang kumilos laban kay Binatang Yuan, mamatay siya. Salamat Ginang, sa inyong pagliligtas. Binatang Yuan, anong nangyayari dito? Bigla na lang dumating ang batang ito at walang baseheng inakusahan ako na kinidnap ko raw ang asawa niya. At sa harapan pang lahat, sinaktan niya ang bodyguard ko. Kung hindi kayo dumating, baka wala na ako. Tama, Ginanghe. Siya ay isa lang basurang deliver. Paano naman kikidnapin ni Hongji ang asawa niya? Balin ang kamay at itakon palabas. Teka, Ginanghe, maari mo bang bigyan ng konsiderasyon matanda at palayain siya? Ituturing ko itong utang na loob. Kilala ba ni Matandang Diyaw ang taong ito? Si Wang Yu ang nagligtas sa buhay ko. Ah, sige. Kung kilala siya ni Matandang Diyaw, edi huwak na lang. Yuan Hongji, huwak na lang siguro. Sige, kung ganun, bibigyan ko mukha si Diyaw Lao. Yuan Xiao, umalis na tayo. Ayos lang ba si Wang Xiongde? Wala po, Diao Lao. Maraming salamat. Hoy, bata, alam mo ba, ang tito ko, magkano ang kailangang ialay para lang mabayaran ang counting pabor na ito? Alam mo bang malaki ang mawawala sa kaniya? Xiaomin, ano bang pinagsasabi mo? Nagsasabi lang ako ng toto. Ang pamangkin ko kasi, kararating lang sa bansa. Wala siyang kaalaman tungkol sa atin. Ayos lang po, Diao Lao. Pero, mas gusto kong malaman ang tungkol kay Madam He. Itong si Madam He. Ang pangalan niya ay He Shunshun. Siya ang kabit ng isang malaking tao dito sa atin. Itong si Yuan Hongji naman, kamakailan lang. Nakasampa sa kanya, 1 buwan ang nakalipas. Ang anak ni He Shunshun ay nakasakit ng kakaiba. Si Yuan Hongji ang nagpapagamot dito. Itong si He Shunshun ay labis na nagpapazalama sa Cloud Peak Palace. Kaya si He Shunshun ay buwang pusong sumusuporta na sinuportahan ng husto ni He Shunshun at ipinagawa ni Yuan Hongji. Salamat sa paalala, Diao Lao. Kapatid, dahil nandito ka na, samahan mo akong gumalibot. Tito, bakit mo siya pinapasama sa amin? Isa lang siyang delivery rider, ano alam niya sa jade? Kung wala siyang ginagawa, hayang isa na lang siyang maglibot. Ano? Bakit nakasakit na naman si Long Er? Nabalitaan ko na isang binata ang nagligtas sa kanya. Bakit hindi mo siya dinala rito? Ah, Ginanghe, alam ko kung sino ang taong ito. Si Master Huangji iyan. Master Huangji? Iyan. Ah, Ginanghe, ang tagapagligtas ay dumating na. Ito na si Master Huangji. Nakasakit lang ang anak ni Ginanghe. Siguradong ikaw ang lihim na tumulong sa kanya. Sabi ni Ginanghe, kailangan ka raw niyang pasalamatan ng personal. Oh. Maliit na bagay lang yan, hindi na dapat ipakmalaki. Wala yon. Napakaganda niyan. Maestro Huangji, hinihiling ko po na gamutin na ninyo si Long Er agad-agad. Ginanghe,
may paraan akong ganap na gamutin ang sakit ng inyong anak. Ngunit ayon sa mga tuntunin ng aming sekta, kailangan niya munang maligo, magsunong ng insenso. At pagkatapos ay pumili NG pinakamainam na araw. Hanggat magagaling si Long gagawin ko ang lahat. Hes, Jinanghe, ako iisang tao mula sa Swanmen. Ang pera, para sa akin, ito ay walang kwentang tay, walang silbi. Tingnan mo itong batang Gino. Pumasok sa katawan niya ang masamang aura. Kailangan niya ng pambihirang magandang jade upang magamot ang sakit na ito. Tama. Madali lang iyan. Marami akong Hade Stones, pumili ka lang. Sir Yuan, nakakuha si Wang Yu nga de essence na nakakahalaga ng 200 milyon para sa 3,000 piso. Ang hade na ito ay maganda. Hindi pa talaga ako nakakita ganito kagandang jade. Pacha! Kung marunong kang umintindi, ibigay mo sa akin itong jade essence na hawak mo. Sa ganun, maaari ko ring hayaan kang mabuhay. Umalis ka! Ayaw mo pang sumunod sa mabuting paraan. Hahayaan kitang makita ang lakas ko. Kapatid Wang! Kapatid Wang! Aha, anong gayon? Ngayon alam mo na ba ang lakas ng dakilang ako? Hahampasin kita hanggang sa maging abo at hindi ka na makakahon pa. Ahaha. Kapatid Wang! Kapatid Wang! Ano? Alam mo rin ang Taoist Magic? Ikaw talaga ang pumilit sa akin na gamitin ang nakamamatay na galaw na ito. Marunong ka rin pala sa Taoist Magic. Ikaw pumilit sa akin na gamitin ang nakamamatay na galaw na ito. Bata, ito ay ang Blood Python Talisman na ginuhit ko gamit ang esensya ng 99 na Blood Pythons. Ang sining na ito ay may hahalintulad sa isang atake mula sa isang tunay na Taoist Master. Kahit mayroon kang kaunting kaalaman sa Taoism, ano ngayon? Pareho ka pa ring mamamatay sa aking magkamay. Maawa ka? Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Hindi ba gusto mong ako ay malibing ng walang puntot at maging abo? Hindi. Hindi. Pakiusap. Iligtas mo ako. Binata, matuto kang magpatawad habang kaya mo pa. Jinang, inatake na naman ang batang Panginoon. Master Huang, Madam He. Ang pagligtas sa Batang Panginoon, hindi naman imposible. Kailangan lang makuha ang Jade Essence na hawak niya. Binata, ang Jade Essence mo. Magkano ang gusto mong kapresyo? Ginanghe, pasensya na. Hindi po ipinagbibili ang Jade Essence ko. Harold, may paraan ako para mapagaling ang sakit ng anak mo. Walang katuturan. Jinanghe, sasabihin ko sa iyo ngayon. Sa bansang ito ng nga dragon, ang makakalitas lamang sa batang Gino ay ako lang. Kung magtatagal ka pa, maghanda ka ng maglibing. O nga, Jinanghe, tingnan mo kanina, nang inatake ng sakit ang bata, mabuti na lang at kumilos agad si Master Huangji. Kaya na-control niya. Jinanghe, kung hindi ka naniniwala sa akin, mahanap ka ng mas magaling. Pero sinasabi ko sa iyo, malala na ang sakit ng batang Gino, sa loob ng kalahating araw, tiyak na mamamatay siya. Ibibigay ko ang 500 milyong piso para sa Jade Essence mo? Kung hindi ka papayag, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Jinanghe, pwede kong ibigay ang Jade Essence. Pero mayroon akong isang kondisyon. Kailangan kong bantayan itong si Guro Huang hanggang sa tuluyan niyang mapagaling ang sakit ng anak mo. Ano mahirap doon? Kaya kong alisin ang masamang espiritu sa bata na iyan sa loob lang ng ilang minuto. Guro Huang, pinapayuhan kita. Ang yin energy sa katawan ng bata ay matagal nang nakatanim. Hindi mo ito kakayanin. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na. Tapos na, pala na kayong pagkilam. Nayos ko na ang lahat. Gulo.
Huwag nang gumalaw. May natitira pa ring masamang enerhiya sa iyong anak. Ginong Wang, hiling ko pong tulungan ninyo agad ang aking anak. Kahit anong hingin mo, ibibigay ko. Wang Yu, hindi ko hahayang magdulot kang kapahamakan. Wang Yu, ang hindi natin pagkakaunawaan, sa akin ka magdemanda. Ginanghe, ang taong ito, walang alam sa panggagamot, isa lang siyang hamak na delivery guy. Kung ayaw mong maniwala, Meg, imbestiga ka, at pinahihinalaan ko na siya rin ang may kagagawan sa sitwasyon ni Master Huang Ji ngayon. Ang layunin niya ay saktan ang batang Panginoon. Ginang, naalala ko, siya nga po ang gumamot sa batang Panginoon nun. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi? Ginong Wang, humihingi po akong paumanhin sa mga nasabi ko. Sana po ay pagpasensyahan ninyo kami. Sige, gagamutin ko muna ang anak mo. Ginong Wang, Isang simpleng masamang espiritu, naglakas loob na gambalain ako. Ginong Wang, ayos lang po ba kayo? Kaya pala. Ginong Wang, ano po ba talagang nangyayari sa anak ko? Grabe po ba? Hindi ba nagsimulang mautal ang anak mo 3 taon na ang nakalipas, at pagkatapos ay tuluyan ng hindi nakapagsalita? Opo. Hinanap ko na ang lahat ng doktor dito at sa ibang bansa, pero walang nakakita ng dahilan. Ginong Wang, alam niyo po ba kung bakit? Sa totoo lang, hindi sakit ang problema ng anak mo, kundi isang pambihirang klase ng pisikal na katangian. Tinatawag itong Earth Spirit Body sa daang dao. Ito rin ang napapaliwanag kung bakit ang masamang enerhiya ni Huang Ji na inilagay sa iyong anak ay naging masamang espiritu siyahon. Ito ay dahil sa Earth Spirit Energy sa kanyang katawan, na naksilbing pagkain para sa masamang enerhiya. Hinihiling ko po na tanggapin ninyo silang bilang disipulo. Ginanghe, hindi mo kailangang gawin iyan. Gagawa muna akong paraan para bumalik sa normal ang anak mo. Tungkol sa pagiging disipulo. Usapan natin ito ng mas matagal. Mama! Daily lang nga, magbigay pugay ka na sa iyong guro. Hindi na kailangan. Mamaya, magre-reseta ako ng gamot. Kailangang inumin ni Longer araw-araw. Pero para tuluyang makuha ni Longer ang Earth Spirit Elemental, kailangan pa ang isang sangkap na tinatawag na Earth Firestar. Taka, Gewang, mayroon akong tindahan ng jade sa Jincheng. Ibibigay ko na lang ito sa inyo. Bilang regalo sa araw ni Longer. Kung ganun, tatanggapin ko na. Ay, teka, yung sasakyan sa laba ay sa inyo na. Ziga. Wang Yu, ayos ka lang ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Wala namang ginawa sa iyo si Yuan Hongji, di ba? Xiao Ji, ayos lang ako. Wang Yu, gusto kitang makita. Ziga. Uwi na ako kaagad. Xiao Ya. Huwag mo nang gawin iyon ulit. Sobrang nag-alala ako. Xiao Ya. Kung makukuha ko ang babaeng gusto ko, kahit mamatay pa ay sulit na. Ano bang pinagsasabi mo? Anong ginagawa mo? Nagbabasa, NG libro. Bakit hindi natin gawin ang huling session ng therapy ngayon? Xiaoyan. Ngayon, baka kailangan mo ring mahubat ng damit. Huwag kang sumilip. Medyo mahirap yan .
Hindi naman nakmamadali. Maliligo muna ako. Wang Yu, matulog ka sa sofa ngayong gabi. Inayos ko na ang higaan mo sa labas. Hindi talaga inaasahan.